Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa peso, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, chichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toys, pag-usapan lang natin saglit. Etong update tungkol dito kay Kibuloy. Dito po sa ating screen mga kababayan, makikita natin etong mga kapulisan ay lumusob di umano dyan po sa KOJC, dyan po sa kaharian ni Kibuloy. At hindi po sila basta-basta nakapasok dyan para ihain itong warrant of arrest dito kay Apollo Kibuloy sapagkat humarang po itong mga miyembro ng KOJC. Sorry po. Pasensya na po kayo. So humarang sila mga kababayan. Ito nga yung video pero hindi na natin piplay yung sound. So yung mga kababayan yung standoff. Ayan po yung mga miyembro ng KOJ sheet. Tapos ito yung mga kapulisan. Nagsisigawan sila. Duterte. Duterte. Hindi, Kibuloy. Kibuloy. Fuck you, Kibuloy. Sinisigaw nila. So yan mga kababayan yung nangyaring standoff. Pero pagkatapos po niyan ay napayagan din pumasok itong mga kapulisan. At may bilang nga lang po ng tao kung ilan ang pwedeng pumasok at inescortan pa sila mga kababayan. Meron ako video na pinakita ko sa inyo kung paano sila nag-search, paano nagkaroon ng raid. Sabi nila raid daw pero mukha hindi na raid yun eh. Tawag doon house tour. Panoorin niyo yung video ko mga kababayan, isang video ko bago to. House tour po yun nangyari, hindi naman po search operation. Ang nangyari po doon mga kababayan ay house tour, kung mapapansin ninyo. At nangyari din dito mga kababayan ay nung mga gabi, madilim pa, ay nagkaroon po ng harassment daw. Sabi ng mga DD shit. Harassment mga kababayan, nangyaring harassment, itong mga kapulisan ang hinaras. Hindi po ang mga otoridad ang nagharas dito sa mga miyembro. Mapapansin ninyo, talagang matatapang itong mga miyembro ng KOJ shit. Katatapos pa lang magdasal, yun nga nangyari mga kababayan matatapang. Meron pa sila dala-dala mga pamalo. Pero naman ay salamat dito sa congratulations sa mga pulis dahil sa kanilang maximum tolerance. Sa sobrang bait nila, yung kanilang raid naging house tour nga. Panoorin niyo yung video ko mga kababayan bago to. Matatawa kayo sa nangyari. Dahil parang ang lambot-lambot ng pulis mga kababayan nung pumasok sila dun sa loob ng kaharian. Para bang sila'y na-possess ni Kibuloy. Hindi na sila makaporma. Kulang na nga lang doon, isurrender nila yung baril mga kababayan. So yun yung nakita ko nangyari pero sabi ng iba, sabi ng mga DD shit nila, naharas daw at masyadong OA, masyadong overkill kumbaga itong kanilang pagpunta dyan kasi isang tao lang daw ang kanilang aresto bakit ang dami nila kasi ang bilang po dyan mahigit 100 sa iba't ibang lugar pa. Hindi lang po sila pumunta rito, pumunta pa sila doon sa ibang lugar para hanapin si Kibuloy. Dahil dito mga kababayan, nagsalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito mga kababayan, yung kanyang, ito na sa ating screen. Ayan mga kababayan,
meron pong statement si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At hindi ko lang alam kung ano to kasi parang papel lang na walang seal eh. Walang ano-ano basta minadali lang sa computer, tinype tapos yan. Sabi, statement of former President Rodrigo Duterte, June 10, 2024. Pakinggan natin Pakinggan ninyo, babasahin ko. Itong sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol nga dyan sa nangyari dyan sa Davao City. Sabi niya, I strongly condemn the use of excessive and unnecessary force in serving the warrant of arrest for Pastor Apollo Sikibuloy of the Kingdom of Jesus Christ by the police officers who are not even from Davao City. So kine-question ni Duterte, eto mga pulis na sobra daw, masyadong excessive. Pero nakita ko parang wala naman excessive ba yun? Alam niyo, sa totoo lang, sobrang napakalinyet nga Napakaluwag na itong mga pulis Nakabwisit nga Sa sobrang luwag nila, sila tong naharas. Parang walang saan yung mga tikas ninyo no? Ng mga pulis dyan, ang gaganda ng suot, naka full battle gear. Tapos mag-house tour lang pala. So, sayang Tapos, sobrang luwag na nga ng mga pulis, mga kababayan, maximum tolerance. Pero ito sinasabi pa rin nila, use of excessive and unnecessary force. Wala naman Ano ba kayo nakita na nagkaroon na pinuwersa nila itong mga miyembro ng KOJC? Baka baliktad. Baka hindi napanood ni dating Pangulong Duterte. Kasi kung panonoorin niyo yung video, etong mga miyembro ng KOJ shit, sila yung nangharas sa mga pulis. So baliktad, mga kababayan. At kini-question niya, bakit kayo, itong mga pulis na to, hindi naman kayo taga Davao. Bakit nakikialam kayo Ganun talaga. Naman taga Davao ilagay dyan. Kaya nga tinanggal yung mga taga Davao kasi nga walang nangyayari. Paano ba naman yung naging happy dyan ng chief of police dyan sa Davao tuwing birthday kasama ni Pastor Kibuloy dyan sa kaharian. Hindi natin alam kung nag-shot-shot o nagba-Bible study, mga kababayan, hindi natin alam. So wala, tinanggal talaga yung mga taga Davao kasi masyadong familiar na sa inyo, masyado nang close sa inyo. Kaya nangyayari, hindi na nila nagagawa ang kanilang trabaho, kaya pinalitan. So, dapat hindi kini-question ni dating Pangulong Duterte na yung mga pulis dyan hindi taga Davao. Dapat talaga hindi taga Davao kasi kung taga Davao, walang mangyayari. Diba? Wala nga nangyari sa totoo lang, wala nga rin nangyari. This incident occurred within a place of worship in a school premises which is absolutely unacceptable. Hindi naman kasalanan ng pulisya kung diyan nangyari yun kung diyan talaga nagtatago si Kibuloy place of worship ba? O place of night duty. Para naman hindi place of worship, baka place of night duty. Pwede ba? Place of abuse. The school premises, kaya hindi daw acceptable. Ayun ang problema kasi. Kung nandyan si Kibuloy, kung makakasalanan ni Kibuloy na nandyan siya, hindi mo pwedeng isisi sa mga polis kung sa school premises. Kasi dapat ang sisihin pa nga dito si Kibuloy kung diyan siya nagtago. Dapat iniisip niya na kawawa yung mga estudyante, magugulo. Tapos yung mga nagpipray-pray diyan. Tapos yung pala ang gagawin guguluhin yung mga pulis, hampasin ng mga pamalo. Pero mo pagkatapos mag-pray, Lord, we pray for Apollo Kibuloy.
Tapos pupunta ka, akat sa truck, haharasin mo yung mga polis. So parang iba yung sinasabi sa ginagawa eh. So ito nangyari mga kababayan, nagalit nga si hindi daw acceptable yung nangyari dyan. With this overkill, will be the trademark of this administration when dealing with individuals who are merely accused of committing a crime and have not been proven guilty beyond reasonable doubt. Ito nga, isa pa to problema. Paano nga mapuprove na hindi siya guilty? Ayaw nga sumuko. Diba? Flight is a sign of guilt. Kung wala kang kasalanan, ba't hindi ka humarap? Ba't hindi mo harapin yung yung kaso mo? Tapos, kapag pinuntahan kayo dyan, sabihin nyo, ginigipit. Hinatulan na. Hinatulan nyo na eh. Sabihin ng gano'n. Hinatulan. Hatulan eh. Hindi nyo nga pinapakita eh. Pinapahalata nyo na guilty kayo kasi nga nagtatago kayo. Imbis na harapin ninyo yung kaso, gagamitin nyo yung mga membro, papaharapin nyo dyan, yung mga bata. May mga bata pa nga, kawawa naman eh. Pero mo, Pastor Kibuloy, Kibs, di ba naiisip yun? Inilalagay mo sa alanganin yung buhay ng mga miyembro mo. Di ba? Sa pelikula nga, alam mo sa pelikula. Di ba? Kung yung mga tao na nagpo-protect dun sa hinahanap ng halimbawa, ng kontrabida, hinahanap, ilabas nyo si Tapos kukuha siya ng hostage, papatayin ko si ilabas nyo. Ngayon yung bida, lalabas na lang. Kaysa may mangyari dun sa mga sumusuporta sa kanya. Dito, baliktad, hindi, mga kababayan. Gusto ata mangyari na itong pugante na ito, maraming madamay bago siya sumuko eh. Pangit yun. Total, sinasabi mo ikaw ay anak ng Diyos, sinasabi mo na self-proclaimed son of God ka, huwag ka matakot. Dahil kung wala ka namang kasalanan, mapapawalang sala ka. Kaysa naman ganyan, nagtatago ka, itong mga tao mo, may mga bata, matanda, gagamitin mo para pagtakpan yung kasalanan mo, pangit naman yung ganon. Tapos ito, nasisisi pa tuloy yung mga gobyerno. Dahil daw overkill. While they exhibit the same lack of self-restraint they have shown towards critics of this administration when dealing with supporters, how can this administration guarantee the preservation of constitutional rights of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being trampled upon and blatantly violated? Sabi ni Kibs tuloy, ni Pastor Duterte, ni dating Pangulong Duterte. Ayun yung kanyang statement. Wala eh. Alam niyo, sa totoo lang, wala sanang ganito eh. Hindi lalala yung problema. Wala sana mga ganyan-ganyan na sinasabi nila na overkill, na sinasabi nila na pang-aabuso ng government. Wala sana to eh. Kung susunod lang sa batas, si Pacquiao, mga kababayan, sundin niya lang yung batas. Total, meron namang inihain. Legal naman yung nilabas na warrant of arrest. Hindi lang sa kanya, pa din sa 5 kasamahan. Di dapat ang gawin na lang di sumuko. Ang nangyayari kasi nagtatago ka. Ginagamit mo yung miyembro mo. Ginagamit mo itong religious group mo. Nagtatago ka. Sila pinaharap mo. Tapos kapag may nangyari, isisisi nyo sa gobyerno. Tutusin, kasalanan mo, Kibuloy, kasi ikaw yung hinahanap lang eh. Sagutin mo lang naman yung mga binibintang sa'yo. Kung hindi naman totoo, di walang sala ka. Lumala ang problema dahil dito kay Kibuloy. Ibig sabihin, sumuko ka na lang na maayos, harapin mo yung kaso mo, sana walang problema. Ngayon, ito, ang dami na naman nakikisawsaw. Dami na naman si Duterte nagsalita. Sino ba nagsalita? Dami na nagsalita.
Pang-aabuso daw. Pang-aabuso ba yun? Hinuhuli ka lang eh. Pinapasuko ka lang eh. Kasi meron kang responsibilidad na humarap sa mga kasong ibinibintang sa'yo. So, yung simpleng problema, lumalala. Simple dapat na pagbibigay lamang ng warrant of arrest, lumala. Bakit? Dahil kay Kibuloy. Imbis na sumuko. Ginamit pa itong kanyang mga miyembro. So yan mga kababayan, nagsalita si dati Pangulong Duterte at syempre expected halabasin niya, pang-aabuso na naman ito ni Marcos. Lagi naman ganun eh. Kasalanan lagi ni Marcos. Kasalanan lagi ng gobyerno. Kahit yung hinuhulo nila human trafficker, child abuser, rapist, accused of these things. Kahit ganun, pinapalabas sila, binabaliktad nila. Ito pa rin gobyerno ang may mali. Yung hinuhuli nila, wanted. Wala talaga. So ilang mga kababayan, kung kayo sumasang-ayon sa sinasabi ni Duterte, mag-comment kayo. Kung hindi naman kayo sumasang-ayon, mag-comment din kayo. Para malaman natin kung ano ba ang ihinanaing o damdamin ng mga kapwa natin mga Pilipino at mga syempre BMP community. Gusto ko marinig sa inyo kung kayo ba isang-ayon kay Duterte o hindi. Kasi para sa akin, simpleng problema eh. Sumuko ka na lang, yun na lang yun. Lumalala problema nadadama yung ibang tao. Dami tuloy sumasakay. Nagiging politika. Wherein ang totoo, this is a criminal case na inihain laban sa'yo. So sagutin mo na lang. Ganun lang kasimple yun. Pag lumala ng lumala yan, kung meron mangyari sa mga buhay ng mga miyembro mo, Kibuloy, their blood is in your hands, hindi sa gobyerno. Kasi alam mo naman yung responsibilidad mo bilang isang citizen. May ginawa kang kasalanan, panagutan mo, harapin mo. O ngayon, ginagamit mo yung mga tao. Sabi mo, hindi ko ginagamit, sila may gusto niyan. Hindi, yun na nga rin yun pares na rin yun Hinahayaan mo sila. Imbis na ikaw yung bida, susuko ka na lang. Wala, mas pinipili mo magtago, tapos eto na yung mga tao nyo, mga miyembro mo ang humaharap. Kaya dagdag problema. Imbis na okay na sana, humarap ka na lang, tapos na sana Kaso pinapalala mo Di ba? So ilang mga kababayan, abangan natin ang mga susunod na kabanata tungkol dito kay Apollo Kibbs. At ito na nga, as expected, nagsalita na si Pangulong Duterte, and as expected uli, may banat na naman dito sa Marcos administration, dahil nga daw ginigipit. The word of the day, hindi lang word of the day, word of the year na mga kababayan. Itong ginigipit Di ba? Lahat na lang ng ginawa nila, ginigipit. Ay, mga tao, gipit. Lahat na ginipit. Giniripit ng giniripit. Etong paggigipit. Anyway, yun lang mga kababayan. Tutok-tutok lang po. Dito sa Batang Maynila to, sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.